Hello mga mahal ko! Welcome back! Ako si Tia Cherry at ito ang Dear Tia Cherry. Kung may problema ka sa puso o pamilya, Ang inyong safe space para sa mga kwento ng puso, payo sa buhay at mga usapang totoo. Walang husgahan, sa bawat tanong na hindi masabi at sa bawat pusong naghahanap ng sagot, kung saan ang bawat kwento ay mahalaga. Nandito si Tia Cherry. kasama mo sa bawat suliranin, si Tia Cherry laging may lambing, payo mula sa puso para sa'yo, kaibigan namin. Dear Tia Cherry, magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Luna. 34 years old, may asawa at may isang anak. Sumulat po ako hindi para manira, kundi para gumaan ang bigat na matagal ko nang pasan. 10 taon na po kaming kasal ng asawa ko. Sa mata ng iba, maayos ang buhay namin. May trabaho, may tahanan, may anak na masipag sa school, pero sa loob ng bahay namin, tahimik na ang lahat. Hindi po yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na puno ng distansya. Noong una, iniintindi ko. Sabi ko, baka pagod lang siya sa trabaho. Baka stress. Baka dumadaan lang kami sa pace. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin kong parang unti-unti na akong nawawala sa mundo niya. Hindi na siya nagtatanong kung kamusta ako. Hindi na siya nakikinig kapag nagkukwento ako. Kapag may problema ako, parang istorbo lang. Mas masakit, Tia Cherry, dahil nandun siya physically. Pero emotionally, wala. Magkatabi kami sa kama pero parang may patira sa gitna namin. May mga gabing umiiyak ako para hindi niya marinig. Tahimik ko na lang hinahagulgol ang sakit. Ayokong mag-away kami. Ayokong masira ang pamilya namin. Sinubukan ko po lahat. Kinausap ko po siya ng mahinahon. Ipinagluto ko po siya ng paborito niya. Inunawa ko. Kahit hindi ako ang nauunawaan. Pero dumating ako sa puntong napagod na rin ako. Hindi dahil wala ako sa... Dahil wala na akong mapaglagyan ng sama ng loob. Dahil parang ako na lang ang lumalaban. Ang tanong ko po, Tia Cherry, hanggang kailan ba dapat maghintay ang isang tao para mahalin pabalik? Kasalanan ba kung mapagod ako? Masama ba akong asawa? Kung minsan naiisip ko, paano kung piliin ko naman ang sarili ko? Ayoko sirain ang pamilya ko, pero ayoko rin tuluyang mawala ang sarili ko. Sana po, mabigyan niyo ako ng payo. Lubos na gumagalang, Luna. Kung may problema ka sa puso o pamilya, huwag ka nang malito, si Tia Cherry bahala na. Damdamin mo'y aking pakikinggan, payo ko'y mula sa Luna, laging handa. salamat sa tapang mong magbahagi. Hindi lahat kayang aminin na nasasaktan sila kahit buo ang pamilya sa paningin ng iba.
Una sa lahat, hindi kasalanan ng mapagod. Ang pagmamahal ay hindi dapat isang direksyong daan lang. Hindi rin sukatan ng pagiging mabuting asawa ang pagtitiis ng walang hanggan. Pero bago ka magdesisyon ng anumang mabigat, mahalagang magkaroon ng malinaw at tapat na pag-uusap. Hindi yung pasaring, hindi yung galit, kundi yung bukas ang puso. Sabihin mo sa kanya hindi lang ang reklamo mo, kundi yung nararamdaman mo bilang asawa at higit sa lahat bilang isang tao. Pangalawa, alagaan mo rin ang sarili mo, hindi ka selfish. Kapag pinipili mong maging buo, mas magiging mabuting asawa at ina ka kung hindi ka ubos. At panghuli, tandaan mo ito, ang pamilya ay hindi lang binubuo ng pagsasama, kundi ng pagmamahalang pinipili araw-araw ng parehong panig. Kung pareho pa kayong handang piliin ang isa't isa, may pag-asa pa. Pero kung isa na lang ang lumalaban, panahon na ring tanungin kung anong klaseng buhay ang nararapat para sa'yo. Hindi ka mahina, Luna. Tao ka lang na napapagod magmahal ng mag-isa. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Sa iyo, Luna. Kasama ka sa aking panalangin na tumibay pa. At sana masolusyonan to. Mas maganda nga sana kung maging okay kayo. Praying. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.